Panoorin po natin itong video ni Mima Alicia. May binabatikos po siya dito na dati niyang sinuportahan. Mamaya bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Alam nyo ba guys na meron pong pinakamalaking achievement ngayong taon si Vice President Sara Duterte sa ahensya ng Department of Education? Actually guys, kahit nga rin po ako ay nagulat because this is the first time in the history na itong kanyang goal, itong kanyang achievement talaga ay makakapagpa-improve sa utak, sa skills, sa learning skills ng mga estudyante sa bansang Pilipinas. At for sure ako guys na ito na po ang pinaka-biggest accomplishment so far ng Department of Education. So ito po yun guys, DepEd OK's duck hair clips for students, teacher. I think dyan po talaga napunta yung 100 billion budget na hinihingi po ni Vice President Sara Duterte para po ayusin lahat ng kakulangan, lahat ng problema sa Department of Education. And so far guys, napakalaki po talaga ng naitulong ng intelligence fund ni Vice President Sara Duterte. At sa kanyang naging aksyon na yan, makikita nyo guys na talagang meron pong patutunguhan na maganda ang Department of Education. So aprobado na po guys, according sa DepEd ang pagsuot ng hair clip na bibe. Pero hindi nga guys, seryoso. Alam nyo naalala nyo tong balitang to? Dekorasyon sa mga silid-aralan, pinabaklas ni Vice President Sara Duterte. Pinabaklas niya po ito para po makapag-focus ang mga estudyante sa kanilang pag-aaral dahil mukha daw pong, nagsisilbing distraction ang mga decoration sa loob po ng eskwelahan. Yung mga numbers, yung mga ABCD, yung mga shapes, 'di ba? Yung pagmamano ng po at opo, Monday, Tuesday, Wednesday, yung mga ganyang mga eksena sa loob ng silid-aralan. Yung mga decoration kit na ganyan, yung mga shape, mga ganyan-ganyan, pinatanggal niya kasi nagsisilbi daw po itong distraction. Pero hindi ko lubos mawari. Yes, guys. Nainalaw po ni VP Inday ang pagsuot po ng duck hair clip. Diba? Nakakapag-distract din yan habang nagtuturo sa mga estudyante. Ang double standard talaga, guys, ng Department of Education. Grabe! Tingnan nyo, napaka-relevant po ng duck hair clip na yan sa Department of Education. Ang dami talagang ganap guys sa loob ng Department of Education, no? So yun lang, bye-bye. On point naman po yung sinabi ni Mima Alicia. Tama nga naman po, no? Bakit dati pinatanggal yung mga decoration? Dahil sabi nila nakaka-distract sa pag-aaral ng mga bata. Tapos ngayon, papayagan magsuot ng duck clip na, alam ko, gumagalaw-galaw yung duck clip na yun eh. So, pwedeng maging distraction din yon habang nagtuturo yung teacher. At yung mata ng mga bata ay pwedeng mapatingin doon sa mga gumagalaw na duck clip pag gumalaw po yung taong nagsusuot noon, no? So, ganun lang po kasimple. Hindi naman po mahirap intindihan na hindi nag-make sense yung nagiging policies ng DepEd, no? Ng DepEd Secretary, VP Inday Sara, na ini-implement nila sa mga paaralan at sa mga estudyante, no? So, talaga namang mapapabuntong hinanga ka na lang, ano. So, sana talaga makaisip sila ng maayos na polisiya na magpapaangat ng kalidad ng edukasyon ng ating mga kabataan. Sana yung mga ganyan hindi na nilalagay sa news, no, dahil may mga taong madidismaya at kagaya si Mima Alicia na dati nilang supporter, dismayado. Sarcastic siya nung umpisa, no. Kaya, mapapailing ka na lang. Pero, alam niyo, ito napansin ko kay Mima Alicia. Panoorin niyo tong video na to na sa tingin ko kasi, nahuhumaling na siya, no, kay Senator Trillanes. Ito po. Ako talaga, naiinis na talaga ako dito kay former Senator Antonio Trillanes eh. Nakita ko siya doon sa isang live sa may 15,000 subscriber na lalaki na yun. Ako naka 100,000 subscriber na ako. Tapos meron pa akong isang account na 60 plus 60,000 subscriber. Tapos mataas din yung algorithm ko dito sa TikTok. Di mo man lang ako pinapansin? Kakainis ka naman? May 16,000 followers din ako sa Facebook. Dalawa pa nga Facebook ko eh. May 4,000 tapos 6,000. Kakainis naman, mag-open ka kasi ng TikTok mo, former Senator Antonio Trillanes, di ka nag-o-open eh. Ilang beses na kitang tinag, hindi mo malang pinapansin. Minsan na nga lang ako ma-inlove sa isang senator, minsan na nga lang ako maging obsessed, hindi pa ako pinapansin. Ayoko na, hindi na kita talaga love sen. Ayoko na talaga, hindi na kita love. Sen kasi, pansinin mo naman ako. Nakakabaliw talaga guys. Nakakaloka. Sa sobrang obsessed ko sa kanya, yung interview niya kay kay Christian Esguerra, hindi ko yun ini-skip.
Sobrang obsessed ko guys, kahit maliit na viewers, yung pinapasukan niyang live stream, nanonood talaga ako. Sen, kailan mo ko papansinin? Nagigigil na ako. Nagigigil na ako, Sen. Nagigigil na ako. Bakit ba ganyan, Sen? Bakit ba? Yan, Sen. Nakikita mo ba yan, Sen? Isang account ko pa lang yan, Sen. Meron pa. Sen! Naka 100,000 subscriber na ako. Di mo ko papansinin, Sen? Di na talaga kita ipopromote, Sen. Di na talaga kita papansinin. May favoritism ka ata eh. Favoritism ko ba? May kung ka ba favoritism? Hindi mo ko pinapansin, Sen. Ano ba? Gigil na ako. Pero anyway, happy Valentine's, Sen. Hala, oh my goodness, ang rupok ko. Hindi mo ko papansinin? Bahala ka. Lagi naman kitang iko-content kahit di mo ko papansinin. Ipopromote pa din kita kahit di mo ko papansinin. Ganyan kita ka-love. Ang ko sa'yo, may favorite. So yun, no, narinig niyo naman yung mga sinabi niya, no. Nagtataka lang ako kung bakit nagkaganyan na siya, no. Pero in fairness, kung natauhan siya, namulat siya, at siya na mismo yung bumabatikos doon sa mga dati niyang sinusuportahan, dahil may nakikita siyang hindi tamang ginagawa, then that's good, no. Pero kailangan pa rin po natin magkaroon ng reservation dahil ako po personally hindi ko kinakalimutan yung mga pinagsasabi niya kay Attorney Leni Robredo. Pero kung ganyan na siya ngayon, sinusubukan niyang itama yung kanyang mga pagkakamali, sana tuloy-tuloy yan at sana sincere, no, kung para sa bayan, kung ginagawa niya yan para sa bayan. Siguro nagtataka kayo kung bakit nagbibigay ako ng reaksyon sa mga content ng mga dating mga taga-kabilang kubol or mga dating vlogger nila na ngayon ay tila bumaliktad na, kasi mas gusto ko pong ipangalandakan, i-emphasize sa mga ito, sa mga taga-kabila na ito ang katibayan na may ginawa kayong maling desisyon noong 2022. Kaya po binabahagi ko ang mga ganyang content at binibigyan ko ng reaksyon. Kayo po mga kababayan, ano pong reaksyon nyo sa mga ibinahagi ko sa inyo? Comment down below at huwag nyo kalimutang i-like ang video. Magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.